Pinaimbisiga sa Senado, naglitaw ang mga lubak sa ilang kagagawa lang na bahagi ng EDSA. Dagdag perwisyo kasi yan sa traffic na dulot ng masamang panahon. Live mula sa EDSA Reliance, nangungun sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, anong pakay ng imbestigasyon dito sa EDSA Rehab? Tama ka, Jiggy, pinasisilip nga ni Senator Panfilo Lacson sa Senate Committee on Public Works kung nagkaroon nga ba ng pagkukulang sa disenyo at sa engineering phase 1 ng EDSA Rehabilitation Project. Kasi nitong mga nakarang araw, bukod sa matinding pag-ulan, ay isa rin sa itinuturong dahilan kung bakit napakabagal ng daloy ng trapiko dito sa EDSA ay itong mga lubak-lubak dito sa EDSA. So sa pag-ikot natin kanina mula dito sa Mandaluyong hanggang sa Taft Avenue ay kitang-kita na nga itong lubak na ito at karamihan dito ay nasa loob mismo sa EDSA, sa loob ng EDSA busway dahil meron tayong tinatawag na funding o yung pagkakaipon ng tubig at dahil nga dito ay nasira yung aspalto doon sa loob doon at doon sa paligid nga nitong busway. So ang sa inilabas na resolusyon ni Lacson ay giniit niyang senyales ang mga bagong lubak na kailangan na namang ipaayos itong EDSA at kapag daw naging mas malala ang kondisyon nitong EDSA kahit na ipagawa na ito, baka nga raw talagang may pagkukulang pagdating doon sa disenyo, sa planning at sa construction ng mga ganitong klaseng proyekto. So diniin din ni Lacson na 6 billion pesos ang nagastos ng gobyerno para dito sa proyektong ito, kaya nararapat lang daw na maimbestigahan ito para mapanagot ang dapat mapanagot kung kinakailangan. Jiggy, kung matatandaan natin, itong mga nakaraang araw ay dahilan nga ng galit ni Secretary Vince Dizon, ni Public Works Secretary Vince Dizon, yung lubak dito sa EDSA dahil kakagawa pa nga lamang nito at heto, sira-sira na naman agad. Jiggy. At Gerard, may payag na ba ang DPWH tungkol dito? Jiggy, sabi ni Public Works Secretary Vince Dizon welcome naman daw sa kanila itong pinaplano nga na hearing ng Senate Public Works Committee dito sa EDSA Rehabilitation kasi nararapat lang daw yung pangangasiwa o yung oversight ng Kongreso para masiguro nating may transparency sa mga ganitong klaseng proyekto. Sabi ni Secretary Dizon pinapaayos na sa contractor itong mga sirang ito at pinapasagot na rin pinututugunan na rin pinatutugunan din na rin ito kung bakit nga naiipon ang tubig doon sa loob ng EDSA busway. At sabi rin ni Dizon ay pananagutin niya ang contractor kung mapatunayang may pagkukulang ito. So Jiggy, sa mga oras ito, konting information lang tungkol sa traffic, sabi ng MMDA, napaka-traffic sa halos buong kahabaan ng EDSA. At kung makikita nyo dito sa aking likuran, ito ay EDSA northbound dito sa may bandang Reliance. Ganito ka-traffic, ganun rin sa southbound lane ng EDSA at ganun din sa iba pang mga major highways natin katulad ng Rojas Boulevard, ng C5, pero doon sa Commonwealth ay hindi raw masyado sa mga oras na ito. Pero hindi umuulan ngayon, pero imo-monitor pa rin daw ng MMDA kung magiging kasing grabe ng traffic kagabi ang daloy ng trapiko dito sa EDSA. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa EDSA Reliance. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.